Nasaan si Bongo? Kasi guys, meron lang akong gustong itanong. And kung nakikinig ka man ngayon sa vlog na to, gusto ko sumagot ka. Gusto ko magkaroon ka ng statement, mag-release ka ng statement. Kasi guys, tingnan nyo tong balitang to 37 in Davao City's PSSO dismissed for illegal drug use. Although may kapabayaan dito, si Baste Duterte, pero mamaya na yan si Baste, dito muna tayo kay Bongo. Bongo, gusto ko lang tanungin, saan mo nga ulit kinuha yung salitang natigil na ang droga dyan sa Davao? Gusto ko lang bigyan mo ng kaklaruhan, kaming mga mamamayang Pilipino, kung totoo nga bang napatigil ang droga dyan sa Davao. Kasi yan yung sinasambit mo palagi, na malinis, drug-free, diba? Ang Davao. Gusto ko lang malaman, meron ka bang data? Gusto ko lang malaman kung totoo ba. Or baka pa-media nyo lang. Pabangon nyo lang sa social media na kesyo, ay magaling si Digong. Kasi nga guys, di ba yung sa PDEA Leaks, ano yung lagi niya sinasabi? Dapat hindi na maibalik ang droga kasi ang kaakibat ng droga, korupsyon. Eh ano to? Ito lugar ni Digong mismo. Ano to? Gusto ko lang malaman guys gusto ko lang malaman. Siyempre, I am a taxpayer. Diba? Kami yung nagpapasweldo sa inyo. Tapos binibigyan nyo kami ng balitang hindi naman tama. Diba? Nagigets nyo naman ata guys yung punto ko. So ngayon guys, pag-usapan natin itong pagiging positibo po ng mga trabahante ni Mayor Baste Duterte. Nako, Baste, bakit naman umabot sa ganito? Diba? Akala ko ba yung Davao malinis? Kasi guys, sa totoo lang nagtataka ako. Lalo pat kiniklaim nila na yung Davao daw is drug-free. Hindi ko alam kung sino yung nag-claim nun, pero meron akong nabalita last year na ang Davao daw po ay drug-free. Actually, nung panahon pa ni Digong, malinis daw ang Davao. Kumbaga, nasimot na. Kahit maliit na na duling ng dungis, nasimot na, diyan daw sa Davao. So, nakakapagtaka naman na yung claim nyo, ubos na yung droga, pero bakit may ganitong balita? Diba? Basta yung mga empleyado mo nagpositibo. Anyway, calling the attention of the Marcos administration. Makinig kayo. Makinig kayo. Gusto ko lang iparating na what if imbestigahan ninyo yung droga sa Davao? What if lang naman? Kasi para malaman natin kung sino yung supplier ng droga dyan sa Davao. Although may mga pinangalanan na yung mga user, pero wala naman tayo nakitang supplier. Yan yung gusto nating malaman. Diba, what if magkanda kayo ng investigation? And mukhang may katotohanan nga. Yung sinasabi ni Arturo Las Cañas na yung pinaka-lord of all the drug lord ng Davao ay si Digong. According kay Las Cañas, hindi ko kino-confirm na totoo. Pero possibly, so, malalaman natin yung katotohanan kung mag-conduct ng investigation. Bato, bakit hindi ka mag-conduct? Diba? Total, nandyan ka naman sa PDEA Leaks. What if mag-conduct ka din? Yung ukol sa issue ng droga, dyan sa Davao. Diba? Pause ako pero nanggigigil ako Nanggigigil ako. Anyway, at least 37 personnel of Public Safety Security Office or PSSO of Davao City were dismissed
from service after they tested positive for illegal drug use. Sa nag-send sa akin ng article na to, salamat. Kasi kanina guys, nagpapahinga ako. Kasi di ba sabi ko, one content lang muna per day. Kasi medyo ano nga yung boses ko. Nung sinend sa akin, itong balitang to, hindi ko alam kung si MJ ata yung nag-send. Maraming salamat. Nung sinend mo sa akin, nanggigil ako. Ang unang napasok sa isip ko, si Bongo. Kala ko ba malinis? Eh bakit may madumi? Diba? O mga job order worker pala to. O the 37 were job order worker and most of them were assigned at the civil security unit that aid in maintaining peace and order. Mantakin mo. Nag-ano ka, nagtrabaho ka sa maintaining ng peace and order, tas malalaman namin positibo ka, buha ka ng inang shit ka. Ganyan tayo tinatarantado. Ganyan, oh. Diba? Asan yung statement ni Baste? Asaan yung statement ni Baste? Grabe, this is quite alarming, guys. Sa totoo lang. Tapos may patukang, ito na nga, ito, tukhang. Ano sabi niyo, i-rehab na lang? I-rehab nyo? Tukhang nyo din. Kagaya ng ginawa nyo sa 30,000 estimated na mga namatay during the bloody drug war campaign of former President Duterte. Tukhang nyo din. Hindi yung rehab-rehab. Diba? Ay sabi nila, rehab para magbago. Bakit yung mga namatay doon, yung 30,000, binigyan nyo ba ng maliit na tsansa na magbago? Di ba wala? Hinayaan nyo mamatay. Planado. Bawat ulo may bayad. Bakit hindi nyo din itukang tong mga to? Di ba? Hindi nyo nga binigyan ng kakapatan. Yung humigit kumulang 30,000 na mayroong pamilya, mayroong anak, nanay, tatay, kamag-anak. Hindi nyo binigyan ng pangalawang pagkakataon. Ginanon ninyo. Ito din, oh. Bakit hindi nyo din itukhang? Nakakagigil. Nakakagigil. Alam nyo guys, mas lalo kong nainis nung binalikan ko yung sinabi ni Duterte noon. Ano yung sabi niya? Huwag kayong magdudroga. Masama yan. Di ba lagi niya yung tinatagline, wag, masisira yung buhay mo, buhay nyo. Siya naman pala ang sumira sa buhay ng mamamayang Pilipino. Hindi mo man lang binigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi mo binigyan ng chance. Tapos ito, yung mga nasa lugar ninyo, may rehab-rehab pa kayong nalalaman. Buha ka ng inang to. Tinatarantado nyo kami. Ginagago nyo kami. Hindi kami bobo. Hindi kami tanga. Inhale. Exhale. Yan lang guys yung pinakaayaw ko. Yung ginagawa nila tayong mangmang. Tapos, ano statement ni Baste? Sabi niya, it does nothing good to you at all. Wala daw maganda yung droga sa inyo. Bakit nyo hinayaan? Diba? Kala ko ba magaling kang mayor dyan? Bakit mayroong ganitong mga balita? Diba? Ang lakas niyong manira sa Marcos administration. Ang dami niyong sinasabi. Pero at the end of the day, kayo din pala. May pa-reminder ka pa sa mga employees mo. Pero hindi mo naman ginagawa yung trabaho mo ng maayos. Tatarantado ka. Nagago mo kami. Hindi tama yun.
Anyway, ba't hindi ka magpa-drug test? Basta, bongo. Hindi guys, di ba noon, may sinabi si Digong na merong isang presidenteng positive daw sa cocaine. Eh bakit si Bongo noon hindi nagpa-drug test? Up to this moment. Nagtaka kayo? Ako hindi na ako nagtaka. Hindi na talaga ako nagtaka. Ano, may tinatago? Pa-drug test din kayo. Pa-drug test kayo. Bago nyo ipa-drug test ang isa, magpa-drug test kayo. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.